na. At kaya naman, nakarating na ang araw na ito na binuksan natin ang Kamanyugan Bridge. And as I said, pag nakita, Naririnig na. ito lang, Egay, kapag nakita ng lahat ng ibang gobernador ito, sasabihin, bakit kami wala kaming ganyan? Yung kapitbahay mo. Ngayon, okay na. May naririnig na po. Meron na, sabi ni Chai Chair. Yay! Let's go! Diba? So, ito pala, hindi nyo rin to napanood kanina. O, sige, pa-play natin ulit. Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Sa saranggola ng Pag-asa, may konkreto ng suporta sa mga ospital Ito, patunay na kailangan ng LGU. ng budget. Sa pangunguna ni PBB, Alam nyo, kapag wala pong budget, kahit sabihin mong sinabatas na yan ng Pangulong ni ganitong Pangulong Poncio Pilato, kung wala pong maglalaan ng budget dyan sa zero balance billing na yan, wala, mananatiling pong pangarap yan. Pero nakita nyo naman, no? Talagang budgeted yan at nagbabayad pa po ng buwis. Nagbabayad pa ng mga utang itong si Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Kakabayad lang niya 2 trillion ang binayad niya. Diba? Kung tutuusin, napakahusay na pangulo eh. Ang problema po, nagagawang siraan, kung ano-anong mga kailangan lang po talaga ng mga Pilipino maturuan, 'di ba? Ma-educate, 'di ba, kung ano ang nangyayari sa ating ekonomiya, kung itong presidente bang ito ay nagbabayad ng utang, nangungutang, 'di ba? Ito 7 trillion ng inutang, guys. Walang planong magbayad. Ang tindi. Tapos yung termino niyo, puro utang tayo. Tapos may mga sinayang pa po na pondo yan, 'di ba? Merong 20 billion pesos na in-order sa Russia. Tapos hindi niya na binawi, hindi niya na ni-refund yung binayad doon kasi kinanselan nila yung order nila. Galing no? Si Sara Duterte, 5.6 billion na pagkain, binulok lang sa DepEd. Diba? Iba kasi yung iba yung corruption, iba pa yan sa pagiging masinop, mamahala, 'di ba? Iba pa yan sa ang tawag doon, efficient, gumastos, 'di ba? Hindi porket presidente ka magsayang ng pondo, okay lang. Yan ang gusto kong isulong sa Kongreso, no, para sa mga congressman natin na nakikinig. Diba? Sana may magpasa ng batas na kapag nag-aksaya ka ng pondo na sobrang laki, no, ma-impeach ka, no? Diba? 5.6 billion? Ano yun, pipikit lang tayo? Si Sara Duterte, di ba? Di ba? Kasi yung di ba, yung mga grounds para sa impeachment, di ba, yung betrayal of public trust, di ba? Kumbaga yung kumbaga hindi mo kumbaga yung tiwala ng publiko nawala na, no? Wala na sa yung tiwala ang publiko dahil kung ano-anong mga pinagagawa mo. Pero yung yung hindi ka marunong mag-manage, 'di ba? Dapat mayroong grounds din na ganoon di ba? Anong dapat pwedeng gawin doon? Anong pangalan, 'di ba? Reckless expenditures. Ayan, 'di ba? Expenses mo basta waste of money. Bobo, no? Bobo. 'Di ba? Yun yung magandang di ba? Tapos ground siya pang impeachment, di ba? Nagwawaldas ka ng pera. Ito, masinop, meron pa tayong guys yung mga magsasaka, di ba? Binibigyan ng lupa. Di ba? Yung mga sinasaka nila, binibigay na sa kanila. Plus, ang dami-dami naman kasing lupa ng Pilipinas, di ba? Ang dami pag dumaan ka sa SLEX, saka NLEX, ang dami pang lupa doon, di ba? Di ba?
walang nagmamay-ari nun, malamang gobyerno lang o pamigay mo lahat yun sa mga magsasaka, 'di ba? Tapos itong mga panahon ni Digong, eh, imbis na meron ng CLOA, may CLOA na pero kinuha pa rin sa kanila yung ano, yung lupa nila. Ang tindi nito 'no? No, ang tindi ng ano, eh, panahon ni Digong, eh. Ayan, oh, hello ho, shout out, 'yan, 'di lang shout out, ayan pa, oh, Eva Punzalan 2080, shout out po sa inyo 'no. Ayan, salamat sa pagsubaybay 'no. Every 5 PM po dito lang sa Birahan PH, Balita at Kaalaman. Let's go. So lagi po may maraming good news po dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan po, again, may mga batas po na nagsasabi na ganito, ipatupad mo tong zero balance billing, 'di ba? Yung mga sa mga magsasaka, 'di ba? Marami pong batas diyan, eh. Ang problema hindi naman nalalaanan ng budget, 'di ba? So hindi rin mapapatupad. Ngayon sa pamumuno po ni Pangulong Bongbong Marcos, eh, naalalaanan po ng budget ang mga ito. Kaya po, ayan, tuloy-tuloy ang zero balance billing. Let's go. 'Di ba? Tapos ito pa po, meron pa po kasing ano ba yung sasabihin ko, nawala agad, Wala na, baba. Hindi, itong, yung sinasabi ko kanina, yung eto katulad nito, yung paggawa sa tulay, 'di ba? Paggawa sa tulay. Saan ka kukuha ang budget diyan sa paggawa ng tulay? 'Di ba? Kung hindi mo naman expected na masisira 'yan, 'di ba? Diyan po pumapasok yung mga unprogrammed funds, no? Kasi hindi naman pwedeng ano, eh, yung nasa batas po kasi yun, kunwari isang batas mo, eh, ganito, maglaan ka ng, DPWH project, ayan. Merong isang proyekto na gagawin ng DPWH project. Ngayon hindi po natapos na yon, na-cancel na yon, 'di ba? Hindi mo naman pwede ilipat po agad-agad yung budget do'n 'no, sa ibang paggagamitan, hindi po gano'n 'no. Kasi nakabatas po 'yan. So ang puwede lang po talagang panggastos dito sa mga nasirang, tulay, eh, yung manggagaling sa unprogrammed funds. Kaya kailangan po talaga ng unprogrammed funds. Hindi po puwedeng ano 'no, hindi po puwedeng hintayin mo 1 taon 'no. Ay, wala po kasing budget diyan, eh, wala po kasing zinero po kasi nila yung unprogrammed funds, eh. Wala pong wala pong budget diyan, 'di po natin mapapaayos yang tulay na 'yan 'no. I-ano na lang po natin 'yan next year, isasama po natin 'yan sa budget. Eh, di ang mangyayari, tenggay ang tulay na 'yan, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba, hindi makatwiran kaya kailangan po talaga ng unprogrammed funds. Ayan, good news lahat 'yan.